Kasi mga kababayan, ng pagkakaalam ko parang pinag-aaralan ng PNP yung sinabi ni Duterte na alam niya kung saan nagtatago etong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi mga kababayan, kung titingnan po natin, ang pagtatago po kasi ng isang pugante talagang labag sa batas. Mga kababayan, kung makikita nyo ayon dito sa ABS-CBN, sabi po dito mga kababayan, ayon daw sa PNP, Duterte may face wraps for hiding Quiboloy location. Ito po yan mga kababayan para maintindihan po natin. Tinagalog ko na po para sa inyo. Ano po ngayon, basahin po natin. Maaring maharap si Duterte sa wraps dahil sa pagtatago ng lokasyon ni Quiboloy. Manila, maaring harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang reklamo para sa obstruction of justice dahil sa kabiguang ibunyag ang kinaroroonan ng pugante na si Pastor Apollo Quiboloy. Sinabi ng Philippine National Police noong Lunes, Duterte, a close ally of the embattled televangelists, said last week, alam ko kung saan si Pastor pero secret. Yan po yung sabi ni dating Pangulong Duterte. Hindi kasi mga kababayan natin pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng itanggi na hindi talaga alam ni Duterte kung nasa saan si Quiboloy. Gaya nga po ng sabi mga kababayan, si Duterte yung pinaka-close na kaibigan at kaaliyansa nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy. So malamang sa alamang mga kababayan, may idea talaga itong si dating Pangulong Duterte. Ang problema mga kababayan, nadudulas na itong si dating Pangulong Duterte pagka lumalalim na yung usapan bibiglain niyang biro. Pero hindi naman po pwedeng sabihin na biro lamang yung biglaang pagkakasalita nitong si Duterte na alam niya kung nasa saan itong si Quiboloy. Mga kababayan, malaki ang posibilidad na may idea talaga itong si Duterte kung saan nagtatago etong si Pastor Apollo C. Quiboloy. So sabi pa dito mga kababayan, eto pa yung sabi dito, secret. Alam ni Duterte kung saan nagtatago si Quiboloy. Naniniwala si Duterte na nagtatago si Quiboloy sa bundok ng Davao. Obstruction of justice po yan. And we're checking if we can file against these people. Sabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. I just want to make it clear, hindi po siya pastor. Siya ay isang takas ng batas. 3 buwan na More than 2 months na po nagtatago. He told Teleradyo. Kaya ang serbisyo mga kababayan. Kasi nga naman, yung mga nagsasabi dyan na si Pastor Apollo C. Quiboloy ay nananatili pa ring pastor, hindi na mga kababayan. Kasi si Pastor Apollo C. Quiboloy po, isa na po yung pugante na nagtatago sa kamay ng batas. Yan po mga kababayan. Siguro, kaya siya nagtatago, baka na-commit niya nga yung mga accusation na krimen na inaakusa po laban sa kanya. Hindi kasi pwedeng idahilan ng mga vlogger, ng mga taga-suporta nitong si Quiboloy na pinaghihigpitan ng gobyerno at tinututukan ng gobyerno itong si Quiboloy. Kasi mga kababayan, kung wala talagang kasalanan yan, hindi yan magtatago sa batas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, as to clarify, if the PNP will file a complaint against Duterte, Marbil said, sabi niya na alam niya then we're looking and we're getting witnesses to file a case against these people. Hindi po tayo pwedeng magtago ng pugante. Kung sino mang nagtatago niyan, same gobyerno tayo. Kung tingin mo talagang siya ay inosente, then go to court. Yan po yung sabi dito ni General Marbil mga kababayan. Kasi nga naman, di ba naghamon si Quiboloy mga kababayan na dalhin sa proper forum, dalhin sa korte. Pero ano yung ending? Ano yung kinabagsakan mga kababayan? Nung naandudo na sa korte, pinagtaguan na ni Quiboloy yung demanda po laban sa kanya. Mga kababayan, nagtago si Quiboloy. Kala ko nga mga kababayan, nung si Pastor Apollo C. Quiboloy ay naghamon ng demanda dun sa korte mga kababayan na dalhin sa proper forum, akala ko nga sisiputin ni Quiboloy pero mukhang atang umurong pa mga kababayan yung betlog nitong si Quiboloy. Ano po, yan nga po yung sinasabi ko mga kababayan dun sa mga tagasunod nitong si Pastor. Paano kayo ililigtas? Paano ililigtas yung mga kaluluwa ninyo niyang si Pastor Apollo C. Quiboloy kung hindi niya kaya na iligtas yung sarili po niya? Ano po mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto daw, si Quiboloy ay nahaharap sa mga kasong sexual na pang-aabuso at trafficking sa Davao City at Pasig City dahil sa mga reklamong inihain ng mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ KOGC. Sinabi ni Quiboloy na ang mga aligasyon ay gawa-gawa lamang ng mga miyembro ng KOGC na may sama ng loob sa relihiyong grupo. Si Duterte ang nagsisilbing administrator
ng KOGC Properties. Sabi pa dito mga kababayan, Rodrigo Duterte kinundi na ang pagsalakay ng mga pulis sa mga ari-arian ni Kibuloy. Noong Hunyo nagkaroon ng sagupaan ng mga alagad ng batas at taga-suporta ng KOGC sa Davao habang tinangka ng mga otoridad na magsilbi ng warrant of arrest laban sa lider ng relihiyon. Mga kababayan, nagbanta ang dalawang kampo na magsasampa ng legal na aksyon laban sa isa't isa sa scafel. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Pero isa po yung maliwanag dito sa balitang ito. May idea si Duterte kung saan nagtatago etong si Kibuloy. Kaya nga po mga kababayan, bukod dun sa demanda ni Trillanes, sabi ko nga po sa inyo, ang ending ng kwento ni Duterte mga kababayan, magmumukbang siya ng napakaraming demanda. AJK, ICC, tapos yung pang isinampang demanda nitong si former Senator Trillanes, tapos etong pinag-aaralan ng PNP kung sasampahan ba ng obstruction of justice etong si Duterte dahil nga nagtatago mga kababayan ng isang pugante, ng isang kriminal mga kababayan, or nagtatago sa batas. Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, may panibagong demanda na naman etong si Trillanes laban po dito kay Duterte mga kababayan at kay Senator Bongo. Ngayon mga kababayan, maliwanag naman po na pinag-aaralan ng PNP na sampahan ng obstruction of justice etong si dating Pangulong Duterte dahil nga nadulas po siya at nasabi po niya na alam niya kung nasa saan ang lokasyon nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi natin pwedeng pakinggan yung sinasabi nitong si Senator Robin Padilla na nagbibiro lang si Duterte. Magkaiba po yung nagbibiro sa nadulas, mga kababayan. Yung nadulas yung dila mo at aksidente mong nasabi na alam mo kung saan nagtatago etong si Kibuloy, tapos nung naging seryoso na, yung mga kausap mo bigla mong sinabing secret. Mga kababayan, parang katulad lang ng dati. 'Di ba? Nadula si Duterte na sinabi niya na nagtatanim siya ng ebidensya nung siya ay prosecutor pa lamang mga kababayan. Nadula si Duterte na sinabi niya na gumagamit po siya ng Mary Jane. Nadula si Duterte nung sinabi niya na gumagamit siya ng fentanyl. Wala po yung pinagkaiba mga kababayan doon sa pagkakasabi niya na alam niya kung nasa saan ang lokasyon nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ano po mga kababayan, ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang topic mga kababayan. Ito yung payo ko sa mga vlogger ni Digong. Ngayon, lubus-lubusin ninyo yung paggamit kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi pag naaresto yan at aksidente na nahuli yan ng ating mga kapulisan at ng ating gobyerno, tapos na ang sustento ninyo. Tapos na yung mga pa-travel-travel ninyo. Tapos na yung maliligayang araw ninyo. Kasi mawawala na kayo ng pondo, mawawala na kayo ng tao di umano na nagbabayad sa inyo at nagbibigay ng mga luho ninyo. Bakit natin nasabi mga kababayan? Alam nyo, eto nga yung sinasabi ko, kung sino yung nag-aakusa sa amin na bayaran kami, mga kababayan, sila yung lantaran. Hindi lang kasi ito nakikita ng mga taga-suporta ni Duterte kasi nga, mga bulag yung mga yan. Hindi ko naman nila lahat, mga kababayan. Pero yung iba dyan, mga bulag at hindi nila nakikita na talagang lantaran mga kababayan na ibinibigay ni Kibuloy yung luho nung mga vlogger para hindi iwanan ng mga vlogger etong si Kibuloy. Diba inaakusahan nila kami na bayaran, mga kababayan? Sino ba ngayon yung nagmumukhang bayaran? Ang lalakas na lang sumigaw, mga kababayan, na ipinagtatanggol nila, naawa sila sa sambayan ng Pilipino dahil daw yung ating gobyerno ngayon masyado daw kurakot, mga kababayan. Yung ating gobyerno daw ngayon masyadong hindi daw makatao. Yan yung malimit sabihin ng mga Duterte vlogger. Pero hindi nyo ba nakikita mga kababayan? Sa kabila ng sinasabi nila, naawang-awa sila, puno sa mga kababayan po nating Pilipino na nagugutom, sila mga kababayan yung masasarap ang buhay. Ano po, at sila yung lantarang nagpapakita na talagang gutom na gutom mga kababayan. Hindi ko naman hinuhusgahan sila. Pero sa kabila ng ibinabato nila sa amin na mga bayaran kami mga kababayan, sila yung lumalabas na totoong bayaran at ibinibigay ang luho, kaya ipinagtatanggol yung isang taong pugante at ipinagtatanggol yung mga dayuhan na nananakop dito po sa ating mga teritoryo. Ito, panoorin natin mga kababayan kung gaano kasabik di umano mga kababayan etong mga vlogger ni Digong. Ito, i-play po natin.
Nakapunta kami sa Macau. Thank you, Pastor. Gargar na mapagkain dito. Thank you po. Kapagsain. Welcome po sa Macau, Pastor. Maraming salamat po. Sana all, no? Ang napakasarap ng buhay, mga kababayan. Magtatanggol ka lang sa isang taong pugante, sa isang taong nagtatago sa batas, tapos may pamakaw trip ka na, mga kababayan. Ang pinakamasakla pa nun, talagang may mga pagkain kang masasarap, may hotel kang matutulugan. Kaya pala, mga kababayan, gano'n na lamang yung pagtatanggol nila kay Kibuloy kasi napakalaki po ng pakinabang at napapala po nila, mga kababayan, kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Diba, biruin nyo, eto tadhana na nga yung gumagawa ng paraan para ma-expose, mga kababayan, yung talagang mga kulay nila. Sinasabi nila na mga bayaran yung mga pro-government vlogger, pero sino ba yung tunay na bayaran at binibigyan ng luho ni Kibuloy para hindi iwanan si Kibuloy? Eto maliwanag, mga kababayan. No? Anyway, pagpatuloy pa natin. Eto hindi ko kasi kilala tong vlogger na to, mga kababayan eh. Yung nag-send kasi sa akin, tinanong ko sa kanya to, sabi ko, sino ba tong kalbong vlogger na malaki ang katawan na parang hangin yung laman? Yan daw, mga kababayan, kasi yung Boss Dada. Hindi ko kasi kilala yan, mga kababayan. Hindi naman ako nanonood dun sa ibang mga vlogger. Ang pinanood ko lang kagabi, mga kababayan, yung mga DDS vlogger na galit kay Senator Tolentino dahil nga daw umiba ng landas, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, eto yung dito ako natatawa sa vlogger na to. Kasi biruin mo ibinigay lang yung luho sa kanila ni Kibuloy. Pinapunta lang sila ng Hong Kong, Macau, mga kababayan. Tapos gusto mo na maging senador si Kibuloy? Saan nga nagkatala, nagtatago sa batas yung tao? Tapos, ipagkakalandakan mo sa publiko na tatakbo ng senador, dapat gamitin yung talino para sa ating gobyerno. Kawawa ang ating gobyerno pag yung mga yan ang napaluklok. Kasi, mga kababayan, isipin yung mabuti kung nagawa nila na mag-iwan ng napakaraming utang nung Duterte administration, mga kababayan, mas malala pa ang gagawin ng mga yan kung sila na ulit ang may hawak ng posisyon, mga kababayan. Mas lalong magiging kawawa ang sambayan ng Pilipino. Tapos ang ending, pag natapos ulit yung kanilang termino, isisisi na naman dun sa bagong papalit na presidente ng ating bansa kung bakit naghihirap ang bansang Pilipinas. Uulitin ko, mga kababayan yung iniwan na napakalaking utang ni Duterte, hindi po biro yun. Mga kababayan, yun ngang iniwan na utang nitong si Pinoy. Medyo malaki na, pero dinoble pa, mga kababayan. Hindi nga lang dinoble Kung hindi, bukod sa dinoble, nadagdagan pa, mga kababayan, yung utang ng Pilipinas sa panahon po ni Duterte. Ganon po katindi, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, nakawawa ang bansang Pilipinas kung sakali na manalo at mailagay sa posisyon yung isang taong pugante na nagtatago. Dahil, mga kababayan, sa mga kaso na hindi po kaaya-aya. Hindi po kaaya-aya, mga kababayan, yung mga kinakaharap na kaso nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Pag ito naging senador, kawawa mga kababaihan. Kawawa ang mga bata, lalong lalakas ang KOGC na mag-recruit ng mga kabataan at mga kababaihan at dadami ang mga kabataan at kababaihan di umano na naaabuso. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Naman, hindi lang yung mga taga-Kingdom of Jesus Christ na nakakaranas ng ganitong klase ng, ng mga opportunities. Nandito kami ngayon sa Macau, grabe, ang napakaganda rito. Posibleng may ganito sana tayo kung hindi magnanakaw ang mga nasa gobyerno natin ngayon. Tumama kay Duterte. May ganun sana tayo, mga kababayan, may magandang lugar sana tayo na katulad ng sa Macau kung hindi lang ibinao ni Duterte sa napakalaking utang ang bansang Pilipinas, mga kababayan. At kung mas naging maayos lang sana yung pamumuno ni Duterte na ang pinupunteriya dapat niya do sa kanyang war on drugs, yung mga drug lord, mga kababayan, hindi yung mga kababayan po nating Pilipino. At kung hindi sana, mga kababayan, pumapabor si Duterte sa kanyang mga kapadrino, di sana maganda yung bansang Pilipinas kung napapagbigyan yung mga maliliit nating kababayang Pilipino ng agarang trabaho at mga proyekto galing po sa ating gobyerno, mga kababayan. Di sana ayos yung bansang Pilipinas. Kaso nga lang, kung sino yung kapartido, kung sino yung kapadrino, mga kababayan, yun pa yung mas nauuna. Kaya nga po, mga kababayan, may panibagong demanda na naman etong si Trillanes laban po kay Duterte. Dahil nga, mga kababayan, may mga normal tayong mga kababayang Pilipino na nanalo talaga sa bidding nung panahon ni Pinoy pero hindi itinuloy ni dating Pangulong Duterte bagkos ibinigay niya yung kapakinabangan ng mga proyekto sa mismong kamag-anak, mga kababayan, nitong si Senator Bongo. Di umano
mga kababayan ha. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Masarap talaga mag-imbento ng fake news pagka sustentado ka ni Pastor Apollo C. Quiboloy at dinadala ka sa iba't ibang mga bansa. Mga kababayan, at ibibigay yung luho mo. Masarap talagang gumawa ng fake news laban sa gobyerno kung alam mo na busog ang bulsa mo at ang bibig mo. Mga kababayan, ganyan po yung mga yan. Yan yung mga tao na nagsasabi na naaawa sila sa mga kababayan po nating Pilipino. Na gutom pero sila mga kababayan, masasarap ang buhay. Kaya nga po hindi sila nagdadalawang isip na takutin ang mga kababayan nating Pilipino na ora mismo mga kababayan sa mga susunod na araw, taon, buwan, baka magkagera na. Yun ang lagi nilang sinasabi. Yun ang kanilang black propaganda. Kasi nga sila mga kababayan, kung sakali man na mangyari yan, masarap na po yung buhay nila. Pwede silang ipatapo ni Pastor sa China, mga kababayan, para hindi sila madamay. Ayos na yung kaligtasan nila mga kababayan. Kaya ganun-ganun na lang yung kanilang mga propaganda. Kung nagagawa nga ni Quiboloy na dalhin sila sa mga Hong Kong, Macau mga kababayan, malaki ang posibilidad na magawa rin ni Quiboloy na kung sakali man na mangyari yung gusto ng mga taga-suporta ni Duterte, malaki ang posibilidad na ipatapon lang yan ng China para hindi madawit at madamay sa mga gera. Mga kababayan, ano po, kaya nga kung makikita ninyo, sinasabi nila na naaawa sila sa mga kababayan natin Pilipinong gutom. Hindi po totoo yan, mga kababayan. Kasi sila masasarap na yung buhay nila. Ginagamit lang nila yung kahirapan na mga kababayan po nating Pilipino para mapagtakpan mga kababayan yung talagang agenda nila. Which is ang suportahan yung mga dayuhan na may interes sa mga teritoryo po ng ating bansa at ipagtanggol yung mga taong pugante at nagtatago sa batas mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Hayaan nyo po, nandito po kami. Kami po ay magtatanggol sa inyo. O, di ba kaya nga daw sa mga vlogger mga kababayan ni Quiboloy, galing-galingan nyo na ngayon. Dahil pag aksidente mga kababayan na nahuli si Pastor Apollo C. Quiboloy ng ating mga alagad ng batas, putol na, tapos na yung sustento ninyo. Baka magkanya-kanya din kayo at magkawatak-watak din kayo. Kaya pala mga kababayan ako nagtataka doon sa isa naming kasamahang vlogger kung bakit lumihis ng landas. Yun pala mga kababayan, pagka talaga ikaw ay mukhang, alam nyo na mga kababayan, mukhang ganon, talagang pupunta ka kahit mali. Susuporta ka kahit mali, basta natutugunan at naibibigay yung luho mo. Mga kababayan, kaya pala ako'y nagtataka, kahit sinabi namin na yung samahan namin dapat solid lang at nakasuporta sa ating gobyerno, ganon na lamang po yung paglipat niya doon sa kabila. Kasi nga naman mga kababayan, saan ka ba naman makakakita? Ipagtatanggol mo lang yung pugante, ipagtatanggol mo lang yung mga kriminal di umano, tapos magbablog ka lang na pabor sa China, talagang ano ka na, masarap na yung buhay mo, mga kababayan. Pero sorry sila kasi yung mga pro-government vlogger, talagang sa gobyerno nakasuporta mga kababayan. Hindi nila kami katulad. Kaya nga yung inaakusa nila sa amin na mga bayaran kami, ngayon, bumabalik ng paunti-unti sa kanila, mga kababayan. Ano po, mismong tadhana na yung gumagawa ng paraan para soplahin po yung mga paninira nila sa mga pro-government vlogger. Ano po ngayon mga kababayan, ito maliwanag naman ha, nakikita ninyo kung gaano kasarap ng mga buhay ng may malasakit kuno sa mga kababayan nating Pilipino at laging nananakot na magkakagera ang Pilipinas. Tingnan nyo naman yung buhay nila. Kasasarap. Kaya gano'n na lamang po yung pagtatanggol ni Naka-Eric, yung pagtatanggol ni Badoy, mga kababayan, at saka ni Banat Bay kay Quiboloy kasi nga naibibigay ni Quiboloy yung kanilang buhay na ginugusto. Mga kababayan, ano po ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan eto pong si Senator Padilla, meron po mga kababayan na bagong interview na kung saan mismong lantaran niyang sinabi dito na yung sinabi ni Duterte na alam niya kung nasa saan ang lokasyon mga kababayan nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy, mismong lantaran niya pong sinabi na nagbibiro lamang etong si Duterte. Pero mga kababayan, sa panahon ngayon na mainit ang paghahanap dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi po kasi pwedeng sabihing biro yon. Yung pagsasabi ni Duterte lalo na at kung siya yung malapit na kaalyansa at kaibigan nitong si Quiboloy. Anyway, mga kababayan, ito panoorin po natin etong nakita nating balita galing po sa ANC. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Katawan naman yun. Sinabi niya na alam niya kung nasaan si Pastor Quiboloy pero nung sabihin niya sasabi niya.
Ako yung nag-aral din ng criminology. Medyo wag naman tayo. Sumobra naman tayo sa pagka ganun na nagsalita lang yung tao. Yan yung sagot niya mga kababayan sa ating mga kapulisan. Parang ang sinasabi niya kasi parang sumobra etong si General Marbil mga kababayan sa pagsasalita at yung ating mga kapulisan. Kasi nga naman parang ang sinasabi niya wag palamnan or wag tingnan mga kababayan yung biro ni dating Pangulong Duterte. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo mga kababayan sa panahon ngayon na medyo mainit yung paghahanap kay Pastor Apollo C. Buloy, hindi pwede kasing sabihin na biro lamang yung sinabi ni Duterte. Kasi nga mga kababayan, lahat ng anggulo titingnan ng ating mga kapulisan para lamang masakote etong si Pastor Apollo C. Buloy. At lalo na ngayon mga kababayan, si Duterte ang isa sa pinakamalapit na kaalyansa nitong si Pastor Apollo C. Buloy. Kaya malaki yung parte niya mga kababayan at yung lahat ng sasabihin niya patungkol dito kay Pastor Apollo C. Buloy. Anyway, pagpatuloy pa natin. Hindi mo nga alam kung nagbibiro yung tao o seryoso. Siguro ang pwede nilang hingin dyan, hingan nila si ex-president ng sabihin na, ano ba yung official statement? Ano ba ang official statement nyo? Kasi baka nagbibiro lang yung tao. Sir, ito lang, si dating Senator Trillanes makatakdang magsampa ng plunder case laban kay Tatay Digong at kay Senator Bongo bukas. Wala namang bago dun. Talaga namang yun na yata ang mission ni Senator Trillanes noon pa. Karapatan niya karapatan ni Senator. Alam ko naman sasagutin yun. Pwede niya talagang gawin yun. Alin naman, kahit sino naman senador, pwede niya dalhin yun doon. Pakiramdam mo, nagkaroon na. Pero ako tatanungin, stick lang tayo doon sa issue. Huwag nang... Kasi nanonood din ako kahapon, napunta na sa Taguig, Makati, yung mga ganun. Iwasan natin sana yun. Doon lang. Parang ang sinasabi niya mga kababayan dito, kasi ang itinatanong sa kanya yung plunder case na isinampa ni Trillanes laban kay Duterte at kay Bongo. Ngayon, pinipilit niyang ilihis yung usapin. Dapat stick lang daw doon sa issue ng building na ipinapatayo mga kababayan. Na kung saan, di ba, kung makikita ninyo ang tanong sa kanya, yung plunder case laban kay Bongo at kay Digong, galing kay Trillanes mga kababayan. Pero inilihis niya po doon sa salitang stick lang doon sa issue mga kababayan. Na kung saan dapat daw ang pinagtutuunan ng pansin yung Senate building na itinatayo na nag-overprice, yung budget mga kababayan. At dapat parang wag tutukan yung sa Taguig kasi napunta na nga doon sa Taguig at Makati yung issue. Kasi alam naman po natin mga kababayan kung ano yung issue ng Taguig at Makati. Ano po ngayon kung mapapansin nyo, eto nga yung problema kay Senator Robin Padilla. Sa interview nasasabi niya yan, pag hindi nakaharap yung mga kasamahan niyang senador, pero nung siya ay naando doon at mismong nakikinig nung hearing at kaparti siya at kasama siya doon sa hearing mga kababayan, kaya nga po nung sabi ko sa inyo nakaraan, nanonood habang nagmumukbang itong si Senator Padilla. Ngayon kung mapapansin nyo, hindi man lang niya natapik yung kanyang kasamahang senador at binulungan na parang lumalampas na doon sa mismong tema ng usapin mga kababayan. Pero ngayon nasasabi niya, ginagamit niya yung away ng dalawang senador para hindi mapag-usapan at matutukan ng kamera mga kababayan at ng issue yung plunder case na isinampa ni Trillanes laban kay Duterte. Biruin nyo inilihis agad niya mga kababayan yung plunder case versus Bongo at Duterte dun po sa Senate building na itinatayo. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Lang tayo sa issue kasi tandaan natin sa Pilipinas laging uso yung pagtatakip ng issue Ito issue. Parang sinasabi niya pa mga kababayan na yung plunder case ni Trillanes, siguro yun yung tinutukoy niya dito. Yung plunder case ni Trillanes, yun yung isang paraan mga kababayan na pinapaingay ngayon para pagtakpan yung issue nitong overprice ng Senate building mga kababayan, yung bagong itinatayo na Senate building. Parang ganun siguro yung ipinapahiwatig dito ni Senator Padilla mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang issue yung building, diba? Sana wag nang takpan ng may Makati, Taguig kasi nag-aaway yung dalawang pamilya. Yun ang malungkot. Matatakpan na naman yung Eto yung Taguig at Makati, hindi naman yan masyadong umingay. Doon sa awayan ng dalawang senador, hindi yan masyadong umingay. Ang mas natutukan pa nga dyan mga kababayan, sa totoo lang ang mas natutukan pa dyan yung sinabi ni Padilla na natutuwa siya na nagkakaganon yung mga kasamahan niyang senador mga kababayan, at dapat maulit pa daw yon. Yun pa nga yung mas naging maingay na usapin
kaysa dun sa banggaan ni Cayetano at saka po ni Nancy Binay. Kasi normal lang naman mga kababayan, ito kung titingnan natin, pangit nga lang talaga makita yan. Pero dapat mga kababayan, kung gagawin nila yan, in a private place na kung pag-uusapan nila yung issue ng Makati at Taguig. Pero yung pinag-uusapan kasing main point ng hearing na yon, yung talagang Senate building, nakafocus po talaga doon. Hindi nga lang nagkaintindihan yung dalawang senador. Kaya nga po sabi ko sa inyo, dapat natapik man lang ni Robin Padilla si Cayetano na parang lumalayo na mga kababayan doon sa mismong pinag-uusapan. Ano po kasi medyo lumampas na itong si Cayetano, sinabihan niya ng marites mga kababayan at nabubuwang etong si Senator Nancy Binay. Dapat doon pa lang sa point na yon natapik na ni Padilla kung may utak talaga mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero isa yung main point dito, bigla niyang inilihis yung usapin about do sa plunder case mga kababayan. Dinala niya doon sa usapin ng Makati at Taguig at saka nung Senate building. Ano po ibig sabihin? Ayaw ni Padilla na pinag-uusapan yung plunder case ni Duterte at ni Bongo. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mahirap magsabi ng unang hearing pa lang meron ng irregularity. Ano? Pero sa akin, ang na-achieve nun kahapon, yung DPWH, sinasabi nila talaga na lumaki yung gastos. O, yun yung na-achieve natin. Ngayon, hindi pa magkaintindihan dun sa... Kasi ang gusto ni Senator Nancy, stick lang tayo dun sa gagastusin sa building. Ang gusto naman ni Senator Alan, yung buo, kasama yung presyo ng lupa. So siguro magkaintindihan muna tayo kung saan tayo mag-uumpisa ng pag-uusap. Sir, yung about lang sa personal tirades nila sa isa't isa, do you feel, sir, na dapat hindi na sa public hearing nasabi? Sana... Yun ang ano ko lang sana. Sana wag umabot doon sa personal na issue ng politika nila. Kasi tandaan natin, parehong powerful families tong mga to. Talagang mga isang siga sa Makati, isang siga sa Taguig. Siyempre, yung akin lang, huwag matakpan yung issue ng pag-uusap. Sir, mainam po. Mga news, manood ka ng news, may pag sinasabi na meron nang nangyaring Sir, so hindi maganda para sa amin. Sir, so hindi pa lang. Hindi mo naman na-feel na late yung pagpapasuspend mo. Kasi nung nag-suspend ka parang more than... Sakto lang. Kasi ilang beses kong tinanong yung nasa likod ko ng mga abogado, eto, okay pa ba? Sasabihin nila, okay pa po. O, di kain lang ako. Tanong ako ulit, okay pa ba? Okay pa po. Nung pangatlong tanong ko, pwede na po kayong mag-ano. Encourage po Senator Cayetano at Senator Binay to sit down mag-usap. Kasi may offer daw si Senator Lacson na mag-usap silang tatlo. Bilang Senator Lacson, bilang Daniel Sherman ng accounts committee. Encourage them. Tama naman po yun. Mag-usap sila nung personal nilang usapin. Dapat lang pag-usapan nila ng personal. Pero yung may kinalaman po sa ginastos dito, bumalik po tayo sa konstitusyon. Ang linaw po ng konstitusyon na dapat ang alam ng tao, public information, lalo na ang pinag-uusapan natin dito, bilyon. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, ang normal na mamamayang Pilipino nung pinapanood yung hearing ni Cayetano at saka po nitong si Nancy Binay kasama itong si Robin Padilla, nagkakaroon na ng idea ang mga Pilipino kung ano nga ba yung itinatakbo at nilalaman nung hearing na yon. Mga kababayan, gaya nga po nung sabi ko sa inyo, ang mga tao ngayon, hindi na po mga kababayan, basta-basta madaling utuin. Ano po, hindi katulad ng dati mga kababayan, nung wala pang social media, na madaling mapaniwala Ngayon, ng mga tao magaling na mag-observe. Mga kababayan, sa mga napapanood at nakikita po nila, dun sa mismong nakalive na hearing na itinatakbo ng hearing ni Cayetano, may idea na ang mga tao about dun sa Senate building na itinatayo. Ang gusto lang malaman ng tao kung ano yung overall at kung bakit nag-overprice yung building na yon mga kababayan. At kung ang dahilan ba nun kasama yung presyo ng lupa mga kababayan, sa madalit salita, nagtatanong na ang taong bayan at alam na nila yung itinatakbo nung hearing na yun. Kaya nga po mga kababayan, kung mapapansin nyo, di ba sinabi ko sa inyo nung isang araw, yung mga normal na mamamayang Pilipino may idea na
Pero itong si Senator Robin Padilla na mismong naando dun sa hearing, kasi balak pa nga ni Senator Robin Padilla na magsagawa pa ng isa pang hearing at papakailaman niya yung hearing nitong si Cayetano, mga kababayan, para daw mas malaman ng taong bayan kung ano nga ba daw yung itinatakbo ng hearing about do sa Senate building na itinatayo na nag-overprice. Normal na mamamayang Pilipino nga, may idea na. Imposibleng wala namang natutunan si Senator Padilla, mga kababayan, dun sa mismong itinatakbo ng hearing na naando dun siya mismo on live sa hearing na yon. Ano po kaya nga, mga kababayan, kung mapapansin nyo, ang mga tao ngayon hindi na mabilis bulahin marunong na mag-observe ang mga tao ngayon. Ano po kaya yung sinasabi ni Senator Padilla, mga kababayan, na kung saan meron pa siyang sinasabi na magsasagawa siya ng isang hearing, hindi na po kinakailangan kung tutuusin. Ang dapat lang mangyari dito, maituloy pa, magkaroon pa ng isang hearing dito kay Cayetano at malaman at matuldukan na yung issue ng bagong Senate building, mga kababayan. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Okay po sa akin na mag-usap sila ng tungkol sa mga personal nilang problema. Pero pagdating po, kung magkano talaga to, kailangan po natin itong ilatag. Dapat public hearing pa rin. Dapat po. Dapat po natin itong pag-usapan. At huwag muna po tayo magbintang. Alam naman natin, parating yung eleksyon, baka may politika. Pero ako, makakasigurado po kayo sa akin, hindi ako namumulitika dito. Nako! Ako, bilang bagong senador, gusto kong malaman kung saan talaga napupunta yung pera. Yun lang po. Then Senator, dun sa hearing kahapon, may nakita kayong pagkakamali ng DPWH na hindi kinonsulta ang Senate or Senate staff dun sa pagbabago. Opo, kasi ako na matagal na rin akong nasa construction dahil yung aking museo, 15 years nang ginagawa yun. Talagang grabe, no? Pagka nagpapatayo ka, kailangan yung plano, pinagkakasunduan ninyo. Kasi ang dami palang talent ng idol natin. Napakaraming talent ng idol natin. Nag-criminology, mga kababayan. Tapos, matagal sa construction. Kaya pala kung mapapansin nyo, parang alam na alam ni Senator Padilla po lahat. Napakarami pala po niyang talent, mga kababayan. pag hindi nyo pala kasunduan yung plano at nagpabago ka, magbabayad ka uli. Yun ang nangyari. Hindi nila kinonsulta, ginawa nila yung plano, yung mga senador, nagbigay ng kanilang mga opinion, di lumaki yung ano. So dahil nga doon sa mga pagbabago, matatagalan, sabi about 800 days and ako 800 million pesos yung madadagdag. Doon po sa sa pagbabago, malaki. 600 million. Grabe, no? So dahil doon, anong pananagutan ng DPWH? Dapat pag maulit yun. Ang linaw naman ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na sumunod kayo kung ano yung nakalagay sa batas. Kasi ang linaw ang linaw. Yan ang problema natin minsan dito sa bansa natin. Ang gaganda ng batas natin, wala naman sumusunod. Katulad nun, hindi sila sumunod. Nagplano-plano sila, wala namang nung kliyente. Di nang abono tayo ng 600 million. Yung po yung mga ganung bagay, sana naiiwasan yun. At naturingan pa naman tayong mga gumagawa ng batas, nagpapatupad ng batas, tapos tayo yung pumapalpak. Ang hirap mo. Ano po, ma'am? Hindi naman nadadami siyang sa institution. Abe, tayo ang nagsasabi ng check and balance. Siguro kung meron tayong dapat iunang i-check and balance, tayo yun dito. Yung sinabi ni Padilla, mga kababayan, na bukod sa sila yung gumagawa ng batas, sila din yung sumusuway. Alam nyo, mga kababayan, kung titingnan natin, tunay naman talaga yon. Marami sa mga gumagawa ng batas ngayon ang hindi nila sinusunod, mga kababayan, yung mismong nilalaman ng batas. Ano po kaya nga po kung mapapansin ninyo, nung kahit alam ni Padilla, mga kababayan, kita nyo nung hearing ni Kibuloy, yung about kay Kibuloy, yung sa komite ni Senator Risa Hontiveros, kahit alam ni Padilla, mga kababayan, na medyo hindi na sumusunod si Kibuloy sa proseso ng Senado, mga kababayan, mas pinili pa rin niyang labagin yung batas para lamang maipagtanggol, mga kababayan, etong si Kibuloy na naging dahilan para makapagtago etong si Kibuloy, mga kababayan. Kaya nga po, eto yung isang halimbawa, yung sinabi niya, bumalik din sa kanya, mga kababayan, kasi nga naman, magaganda yung batas sa Pilipinas. Ang problema, kung sino yung gumagawa ng batas,
sila din yung kalimitan na hindi po sumusunod. Di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang iba, tayo muna. At hindi pa naman po ibig sabihin na meron talagang nangyaring irregular. Ito po ay sabi nga ng ating mga kaibigan, nagre-review lang tayo. Nire-review lang po. Kasi naging issue na. Tsaka hindi naman po din siguro mura yung pinagtatalunan natin. Ang sabi ni Senator Binay, 21 billion. Ang sabi Dun sa nangyari, mainit na sagutan sa pagitan ng dalawang senador. You were there exactly kahapon, sir. Ano po masasabi? ako'y maraming nagtatanong sa akin pero ako'y masaya sa mga ganung klaseng palitan ng mungkahi at naratibo kasi tayo ay nasa kongreso. Yung mga ganung klaseng pag-uusap, talakayan, dapat mangyari yun. Lalo na ako, number one na tagahanga ko ng Westminster. Ano ibig sabihin? Westminster kasi yung parliamentary talagang laging may debate, laging may masaya. Ayan mismo nang galing kay Padilla, ito pala yung karugtong ng video, ito pala yung buo mga kababayan. Mismo nang galing sa kanya yan. Siya nagsabi niyan mga kababayan na masaya siya dun sa nangyari na awayan mga kababayan ni Cayetano. On live yun awayan ni Cayetano at saka po nitong si Nancy Binay. Kasi mismo nagka-personalan na po siya doon. Kaya pala hindi niya inawat mga kababayan. Diba sabi niya kanina, dito sa una ng bidyong ito, nakakalungkot mga kababayan kasi parang ang nangyayari, nakita ng taong bayan na nag-away yung dalawa, nagka-personalan na, dinala na sa Taguig at Makati yung usapin. Pero mga kababayan, mismo karugtong ng video yan sinabi niya na siya ay masaya doon sa itinakbo mga kababayan ng pagtatalo ng dalawa. At dapat pa nga mga kababayan, mismo sinabi pa nga niya dyan sa video na yan, dapat nga maulit din yan mga kababayan sa plenaryo. Yan po yung sabi ni Senator Padilla. Yan ba ay salitain mga kababayan ng isang normal na senador? Yan ba ay salitain ng isang senador na nag-number 1 na iniluklok ng taong bayan? Diba mga kababayan, kung iisipin nyo, salitain lamang yan ng isang taong walang Alam nyo na yun mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin, walang utak. Masaya ako kahapon. Kaya lang, siyempre, nung napupunta na sa medyo personalan, doon na ako humihingi ng suspension. Pero yung unang okay yun, ganda yun. Check and balance na. Hindi po ba makaka-apekto sa imahe ng Senado, sir? Kasi it was in a public hearing and medyo malala talaga, sir, yung palitan ng sagutan nila kahapon, sir. Hindi naman. Ako, sa aking palagay, sana nga may mangyari yan sa plenaryo. Sa plenaryo sila sa totoo lang, ang babait pa natin. Kasi sa ibang bansa, kung siya daw ang tatanungin mga kababayan, ano yung sabi niya? Sana daw mangyari yan sa plenaryo. Yan po ay nanggaling mismo kay Senator Padilla. Hindi niya lamang itinuloy. Siguro baka ang sasabihin niya dyan, mga kababayan, sana mag-away sila ulit sa plenaryo at magkasagutan ulit sila sa plenaryo. Yan mismo mga kababayan ay sa kanya po nanggaling. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Makita mo sa Korea, makita mo sa mga tinatawag natin na parliamentary form of government. Natural lang yun. Nangyayari talaga yun. Pero siyempre, yung mga personalan, sana yun. Hindi mo kasi pwedeng itulad. Hindi mo pwedeng itulad ang Pilipinas sa Korea. Magkaibang bansa po yan mga kababayan. Dito sa Pilipinas kasi, konting pagkakamali ng isang senador, lalo na at nakapublic yan, ang magiging tingin dyan ng taong bayan, 50-50 mga kababayan. Swerte mo kung marami ang pumabor sa'yo. Pero malas mo kung masama yung tingin ng mga kababayan po nating Pilipino doon sa ginagawa nila na pagtatalo na parang ginawa nilang palengke yung Senado. Kaya nga po magkaiba yung Korea at saka po ang Pilipinas. Hindi mo pwedeng ikumpara ang Kongreso ng Pilipinas sa Korea. Mga kababayan, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Maiwasan natin. Sir, hindi kayo... 23 billion. Hindi po maliit na pera yon. At hindi po namin pera yon. Pera nyo yun. Pera ng taong bayan yun. But sir, specific po dun sa medyo nagkainitan nga po sila Senator Binay and Cayetano yesterday. What image does it show the public? Anong image ng Senado? Ako tulad na sinasabi ko,
Para sa akin, ang maingay na kongreso, lahat, mataas at malaking kapulungan, ang maingay sa debate, maganda yun. Ibig sabihin, hindi kami nagkukutsabahan. Walang connivance dito, walang conspiracy. Ang hindi lang maganda yung personal. Sana yung personalan, maiwasan. Kasi ako hindi ko kaya yun. O sabi mo kanina, mas maganda yung personalan. Tapos ngayon sana yung personalan maiwasan. Ano ba talaga mga kababayan? Ano ba talaga yung gustong ipahiwatig ni Senator Padilla? Kasi sabi niya mas maganda yung personalan. Pero dapat maiwasan yung personalan. Ano ba talaga ang iintindihin ng sambayan ng Pilipino sa sinasabi ng napakagaling nating senador? Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Halimbawa, may makadibate akong senador, pinersonal ako. At teka muna, medyo wag mo akong personalin dahil hindi ako na may personal. Ako ayaw ko nung gano'n. Nakikita namin kumakain pa kayo habang nagsasagutan sila. Hindi kasi hindi ako makakain nung una kasi nagbigay ng pagkain. Hindi ako makakain kasi nagsasalita si Senator Alan. Dadalawa lang kami. Baka bigla niya akong tanungin. Mahirap naman na may laman yung bibig ko. Pero nung dumating na si Senator Nancy, sabi ko pwede na akong kumain. Kumain na ako. Nag-uusap sila. Pero nung medyo personalan na, tumigil na rin ako kumain. Sir, wala kayo nakita na unparliamentary dun sa ilang mga nasabi ni Senator Alan against Senator wala naman yung sa kanilang dalawa, yung personalan lang. Medyo yun lang mga personalan. Yung mga personalan. Sabi ni Senator Tolentino, kung hindi siya gagumayas, pakadalating na nangyari yun. So, hindi naman kayo on your part na parang wala naman kayong parang nagpinarekulang kayo, hindi nyo nakagawa ng situation. Ako naman, pag mapapanood mo, noong patungkol pa sa building ang pinag-uusapan, hinayaan ko sila. Pero nung pumasok na yung personalan, doon nagsalita na. Hindi mo nga tinapik eh. Sakto lang kasi ako, tagahanga ako ng debate. Gusto ko yun. Mas gusto ko yun kasi kaya tayo nandito. Kailangan nagdidebate ang mga senador. Hindi mo nga tinapik eh, wala kang ang ginawa eh. Anyway mga kababayan, eto maliwanag naman, ayon kay Padilla, sinasabi niya, nagbibiro lamang etong si Duterte. Pero maliwanag kasi dito mga kababayan, may alam si Duterte kung saan nagtatago etong si Kibuloy. Hindi kasi niya pwedeng sabihin mga kababayan na walang alam etong si Duterte. Lalo na at si Duterte ay isang kaalyansa. Hindi lang basta kaalyansa, matalik na kaalyansa at kaibigan nitong si Kibuloy. Mga kababayan, at dito nanggaling din naman sa bibig ni Robin Padilla mga kababayan na ayon sa kanya, mismong sinabi niya, dapat mangyari sa plenaryo ulit yung nangyari kay Cayetano at saka kay Nancy Binay. Kaya nga po kung iisipin po natin, hindi po yan salita ng isang senador na iniluklok ng sambayan ng Pilipino na parang gusto mong ipahiwatig na ang Senado dapat gano'n na lang, maging battlefield na lang ng dalawang politician or politiko mga kababayan na may samaan ng loob. Hindi po pwedeng maging ganon. Nakakahiya mga kababayan pagka araw-araw at lagi-lagi na nangyayari yan sa ating Senado. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po ano po ang komento ninyo hingil po dito sa sinabing ito ni Senator Padilla. At ngayon mga kababayan, may nakita ko na isang quote na kung saan mga kababayan, parang etong si Senator Robin Padilla ay nagrereklamo. Ano po ito? Basahin po natin. Ang sabi dito mga kababayan, kasi napapansin na ng sambayan ng Pilipino na parang walang ginagawa or hindi nagtatrabaho etong si Senator Padilla. Mga kababayan, ngayon, ang sagot po ni Senator Padilla sa ating mga kababayang Pilipino na kung may question ng kanyang mga ginagawa sa Senado, kasi nga naman kung titingnan mo, parang hindi talaga nagtatrabaho etong si Senator Padilla. Ngayon, ito po yung sagot niya. Sabi ng mga tao, wala naman akong ginagawa. Mga ma'am, mga sir, iisa lang po ako. Run 24 kami, senators. Kahit na anong ganda at plano na iniisip ko para sa taong bayan, kung yung 23 ay hindi naman sang-ayon sa'yo, anong magagawa ko? Yan po yung sabi ni Senator Padilla. Kung ikaw ay senador na iniluklok ng sambayan ng Pilipino, dapat trabaho ka lang ng trabaho. Huwag mong isipin yung 23 na senador na kung papabor o hindi dun sa gusto mong mangyari. Meron ka pang magagawa na bagay na hindi mo kailangan yung payo ng 23.
nakasamahan mong senador. Kung nakadepende ka lang dun sa payo ng 23 nakasamahan mong senador, hindi ka makakagawa ng trabaho. Marami kang pwedeng gawin as a senator na makakatulong sa mga kababayan po nating Pilipino nang hindi kumukonsulta or humihingi ng opinyon galing dun sa 23 na senador. Pero kung nakaasa ka sa desisyon ng 23 na kasamahan mong senador, nakadepende ka lang sa kanila. Hindi po pwedeng ganon. Lalo na kung ikaw ay iniluklok ng sambayan ng Pilipino at pinagkatiwalaan ng kanilang boto na magagawa mo ng maayos yung trabaho mo. Kung ikaw ay nakadepende dun sa 23 na senador, hindi ka makakagawa ng trabaho. Alam niyo mga kababayan, ito nga yung nakakalungkot sa atin Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung pipili kayo ng mga politiko sa susunod na eleksyon, piliin ninyo yung may sariling desisyon. Piliin ninyo yung mga politiko or yung mga nagbabalik na politiko na maraming naipasang batas, mga kababayan, at hindi po kurap sa kaba ng bayan at marunong magtrabaho ng pusa nila or kanila. Mga kababayan, sa madalit salita, marunong magkusa, hindi humihintay ng trabaho galing sa iba. Mga kababayan, yun yung problema sa isang politiko, mga kababayan, or isang tao, individual na tumatakbo na wala talagang alam pagdating po sa gawaing gobyerno, mga kababayan. Dahil kung titingnan po natin, tingnan nyo yung pagkakasabi niya dito, yan yung sagot niya sa mga kababayan nating Pilipino na nagsasabi na wala siyang ginagawa. Ano po ang sinasabi niya? Nag-iisa lang daw siya. Ano kung nag-iisa ka, senador ka, number 1 na senator ka, nag-number 1 ka nung botohan. Hindi mo kailangan ng ibang senador para makagawa ng isang proyekto o trabaho. Kaya mong gampanan niya ng ikaw lang. Ano po mga kababayan? At kung meron ka mang gusto na ipasang batas na gusto mong sang-ayunan na mga kasamahan mong senador, make sure na yung batas na ipapasa mo ay makakatulong ng maayos sa sambayan ng Pilipino. Hindi makakaperwisyo sa sambayan ng Pilipino. Yan po kasi mga kababayan yung problema. Kita nyo dito pa lang sa kanyang sinabi na yung 23 ay hindi naman sang-ayon sa'yo. Ano magagawa ko? Ibig sabihin nakadepende ka lang dun sa desisyon ng 23 na senador na kasamahan mo. Hindi mo kayang gumalaw o gumawa ng isang hakbang nang ikaw lang mag-isa. Yan yung nakakalungkot dyan. Mga kababayan, buti pa nga yung ibang mga senador kung makikita nyo, si yung Tiberos, diba kahit pader, yung kanyang binabangga, diretso lang siya, gumagawa siya ng trabaho niya. Kahit mag-isa siya mga kababayan. O kung may sumuporta o wala sa kanya, at least gumagawa siya ng trabaho niya. Sana ganun din itong si Senator Padilla. Huwag siyang dumipende sa desisyon ng mga kasamahan po niya. Ano po, ngayon ang sabi dito ni Kuya Giner, dapat ang puso ay nasa sambayan ng Pilipino, hindi pansarili lang. Kaya nga po eto, pag siya lang mag-isa, hindi siya magtatrabaho, parang ganun yung gusto niyang ipahiwatig, di umano. Mga kababayan, kailangan mayroon siyang kasama bago siya gumalaw. Walang kusa sa madalit salita. Mga kababayan, ano po, yan yung sagot ni Senator Padilla, mga kababayan, dun po sa mga tao na kumikwestiyon sa kanya sa pagiging senador niya at nagsasabi na wala siyang ginagawa sa Senado. Mga kababayan, yan po yung sagot ni Senator Padilla. Anyway, kayo na lamang po yung bahalang humusga, mga kababayan, kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan.